Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda supporters, and Barda lovers, no, na lagi pong nag-aabang ng mga updates po natin patungkol kay Miss Barbie Forteza and David Licauco. Sa isang interview po, inamin ni Miss Barbie Forteza na handang-handa na po siya, no, para sa kanyang Valentine's special. At the same time, inamin niya dito kung sino po yung aktor or sino nga ba yung lalaking nagpapakilig ngayon or boyfriend di umano ni Miss Barbie Forteza. So panoorin natin yan. But before that, hindi tayo bibitaw sa Barda kahit ang dami ng bumitaw. So ngayon, eto na, pag-usapan natin ang isa sa mga interview, no, ni Miss Barbie Forteza na talaga naman pinag-uusapan ngayon online, kung saan natanong po siya ng tahasan patungkol sa kanyang preparation para sa darating na Valentine's Day. So ito, panoorin natin. Actress. Ito naman, galing kay Gingging Falcatan. Barbie, anong ganap mo this Valentine? May pa-travel na naman ba? Ano na siya? Na-plano ko na siya. And na-book ko na. Okay. So, really looking forward to it. Wow. Sana all handa. Tapos sa Instagram. Yes! Yes! So, like last year. Adventurous mo na. Kasi Norita, ugali naman ang tanong niya sa'yo. Yun. So sabi po ni Miss Barbie Forteza na handang-handa na siya para sa kanyang Valentine's date. Kung saan sinasabi niya na ito na yung tinatawag na me time. Alam niyo talagang si Barbie po, pinanindigan niya yung kanyang sinabi na this is now the high time para sa kanyang sarili naman niya yung iisipin niya. Kasi for the longest time, for 7 years, laging ibang iba yung iniisip niya yung kasiyahan ng iba, no? Aside dun sa family niya, na normal naman talaga na kailangan is priority niya yung family niya. Pero for the long 7 years na siya po ay may karelasyon, laging ang Valentine's niya is kasama yung jowa niya. Pero this time, katulad ng sinabi ni Miss Kailin Alcantara, no, na isa sa mga close friend ngayon ni Miss Barbie, sinabi nito na si Miss Barbie Forteza daw ang nagturo sa kanya na kailangan is mahalin mo rin at magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. And according to Miss Barbie Forteza is naibook niya na yung sarili niya, nakapag-book na siya para sa Valentine's dahil me time niya yun ay. At talagang i-date niya at iti-treasure niya yung mga panahon na kung saan kasama niya at ini-enjoy niya yung kanyang singleness. Yes. Iba talaga ang isang Barbie Forteza. Si Miss Barbie Forteza, pinatunayan niya sa kanyang sarili ngayon. Mula noong 2025, kaya niyang tumayo sa sarili niya even without the boys surrounding them. Kahit wala siyang jowa, kahit walang love life, at kahit walang lalaki na nakaugnay sa kanya ngayon, still, pinipili niya pa rin yung happiness niya. Hindi katulad ng ibang mga actress, iba kapag walang mga jowa, parang ang lamya ng buhay. Pero pinakita dito ni Barbie na hindi nagtatapos doon ang buhay ng isang babae. No, pag ikaw ay walang kapartner, pag ikaw ay walang jowa, wala kang love life, hindi naman ibig sabihin nun hihinto na yung buhay mo dahil doon. Kay Miss Barbie Forteza, pinakita niya dito na doon pa lang nagsisimula yung buhay niya. And kitang-kita natin sa itsura ni Miss Barbie Forteza na wala siyang regrets sa lahat ng mga naging desisyon niya sa buhay. Wala siyang pagsisisi sa mga naganap sa buhay niya ngayon dahil pinapakita niya dito how strong she is, how she's happy is, no, kung paano niya pinapakita sa publiko na talagang siya po ay kontento sa buhay niya ngayon. Ito pa, sinabi niya na meron daw siyang boyfriend. Ito, panoorin natin. Barbie, sino ang nagpapakilig sa'yo ngayon? Ayun na. Ayan. Ngayon. Alam niyo, may nabasa ko kasi ako, ito kakatapos ko lang, a novel love story. Bigay siya sa akin ni Isabel Ortega. Okay. Doon, uso pala ang book boyfriend. OMG! Yes! Yung parang syempre kasi di ba sa mga romance novels na yung guy doon, syempre tayo, or ako, gusto ko ng visual reference. Artista. Yeah. So parang ang book boyfriend ko ngayon ay si Jonathan Bailey. Okay, si Jonathan Bailey. Para lang po sa kaunawaan ninyo, eto, hanapin natin siya. Si Jonathan Bailey po ay isa sa mga... Pag sinearch nyo po sa Google kung sino ba si Mr. Jonathan Bailey, according to my research, si Jonathan Stewart Bailey was born on April 25, 1988. He's an English actor known for his work in film, television, and theater.
He began acting as a child and became one of the more recognizable British performers of his generation. So, Bailey began performing very young, acting on stage by age 8 with the Royal Shakespeare Company and West End production like Les Miserables. Television fame, he gained widespread attention for playing Lord Anthony Bridgerton in Netflix hit period drama Bridgerton. So he starred in films including Wicked 2024 and Jurassic World Rebirth 2025. Yung kanyang mga awards is Bailey has won theater awards such as Laurence Olivier Award and earned nomination for major TV awards including Emmys. So, in 2025, People magazine named Jonathan Bailey is sexiest man alive, making him the first openly gay man to receive that honor in magazine and history. So, si Mr. Bailey pala is part ng LGBTQ. Sabi niya, personal and philanthropic life. LGBTQ advocacy. Bailey is openly gay and active supporting of LGBTQ causes. He founded the Shameless Fund, the organization that supports queer communities. Beyond acting, he also engaged in charity work including fundraising events and advocacy for LGBTQ youth. Jonathan Bailey is highly successful, award-winning English actor known globally for his roles. Beyond his acting, he is also recognizable for his advocacy work and for making history in 2025. First openly gay name People's Magazine, a sexiest man alive. So yun pala yung kanyang background ano. So kasi si Mr. Jonathan Bailey parang sinasabi dito ni Miss Barbie Forteza sa kanyang interview na sobrang naging crush niya ito. Ako, ayan, maraming pala kami. Ayun, madami mo. Ayan, gets ka namin. Ayun, okay. So, ayan, hindi lang naman nagpapakinig yung Barbie ngayon. Ayun, thank you so much, Barbie. Ayun, si Mr. Jonathan Bailey. Pero ang tanong kasi ng marami, bakit daw wala sa choices si David Licauco, no? Isa rin naman si David sa mga nakatrabaho nito. Remember that David Licauco has its own serye ngayon kasi mas parang binibigyan diin ngayon ang tambalan ni Miss nitong isang actress ng GMA, no? Si Jillian Ward and David Licauco. Mas gusto po nilang mag-focus ang mga fans, no, dito po sa dalawang ito. Kahit sabihin na natin na hindi talaga sila love team doon, pero magkasama kasi sila doon eh. So sila talaga yung highlights. Ayaw nila na parang mahaluan. That's really a showbiz. Showbizes po yan, kaya nangyayari yan. Kaya wag na kayo magtaka guys, okay? So that's it for today. Mr. David Licauco and Miss Barbie Forteza abay naghahanda na para sa malaking kaganapan. Let's watch this. First time ko yata masasabi, hello, Roneta! Maraming salamat po sa Gawad La Salianeta sa pagkilalang ito at to my fellow winners, hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Actually, from the bottom of my heart, gusto ko pong magpasalamat dahil binigyan niyo po ng pagkilala ang category na digital platform. Dahil ngayon, syempre, laganap na rin po ang mga content and movies and films sa digital platform. And so, kung hindi po ako nagkakamali, parang kayo po ang unang nagbigay ng pagkilala at recognition sa digital platform category. So, maraming salamat po. And I share this award with my idol, Miss Eugene Domingo, oh my God. And gusto ko rin po magpasalamat kay Direk Chris Martinez dahil pinagkatiwalaan niyo po akong gampanan ang dalawang karakter na si Gigi at si Gia. Of course, to GMA Network, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pag-aalaga sa akin, sa my Sparkle family, sa aking pamilya din, kay Daddy, kay Mama, kay Ate, kay Lucian at kay Benedict. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. And again, walang bida kung walang... Exactly. Thank you! Salamat po! Ito nga ang unang pagkakataon na nabigyan ng award ang isa sa mga digital platform series, no, na kung saan ay talagang pang television lang talagang La Salanieta, no, na awards. Pero this time ay isa si Miss Barbie Forteza sa nabigyan ng awards dahil sa galing niyang pagganap sa isang series na napapanood pa rin ngayon sa isang platform or digital platform. Kaya naman masasabi natin na si Barbie ngayon, this is gonna be the year of her glorious days, no, mula pa nung 2025 up until 2026 talagang umaarangkada po yung kanyang karera. Sinabi niya nga sa isang interview niya na talagang hindi niya ina-expect na ganito kaganda, no, yung magiging sunod-sunod na mga blessing na meron po siya, na talagang sobrang busy ni Miss Barbie. Hindi talaga siya nauubusan ng projects and
on the side meron pang mga awards, ano, and alam natin na deserving naman si Miss Barbie Forteza to have those awards dahil sa sipag at galing nito. Kaya nga si Barbie po ay may tuturing na isa na rin sa pinakapremyadong actress dito po sa ating pong Philippine showbiz, and deserve niya rin talaga na mabigyan ng ganitong klase ng award, diba? So kasabay nito ay unti-unti na po na nilalabas ni Miss Barbie Forteza ang ilan sa kanya mga ganap, no, dahil kanina pong umaga ay nasa unang hirit siya sapagkat isa ito sa mga forum kung saan siya po ay nagpo-promote ng kanilang movie. In the Next Level Acting Experience for Barbie Forteza, on Wednesday episode of Unang Hirit ng Kapuso, Primetime Princess revealed there was no script for her upcoming film until she remembers, making it a particularly challenging project for her. Challenging siya kasi sabi niya overall kasi ang aming napakahusay na director na si Brillante Mendoza ay wala pong script, she said, adding their only brief for every take was an explanation of what would happen in the scene. Ganyan talaga si Direk Brillante. Ganyan kaya yung kanyang parang way kung paano siya mag-direct is nakuha ni Coco Martin kasi naging director yan ni Coco. Wala talaga siyang dialogue. Sasabihin niya lang sa'yo kung ano yung form, kung ano yung tema nung mga gagawin mo, tas ikaw na yung mag-iisip kung ano yung gusto mong sabihin at i-inject doon. Dialogue was left entirely up to the actors. Barbie said adding all the scenes were shot in a single take. One take lang si Direk, she said. Ang explanation niya kaya wala siyang script kasi gusto niya no acting talaga and very raw ang reaction and emotion ng mga actors. So gusto niya yung reaction mo habang nangyayari yung eksena, ganun din talaga yung mangyayari sa totoong buhay. In Until She Remembers, Barbie portray Angels, a struggling 16-year-old high school student who is learning different form of love, particularly through her relationship with her grandmother played by Charo Santos. The star-studded film also stars Boots Anson Roa, Angel Aquino, Albert Martinez, Eric Quezon, and Vince Rilon. Until She Remembers set to hit Philippine cinemas on Feb 25, the movie comes at the heel of very busy 2025 for Barbie, who starred in the Kapuso series Beauty Empire and in the movies P77 and Contrabida Academy. Ganun kabisi ang isang Barbie. Pero syempre, hindi rin papakabog itong si David Licauco. Panoorin natin tong interview niya. Kabangay because di ba meron ka pa mga restaurant? Oo, yeah, tsaka magtatayo ako ng resort sa Siargao. Nagkakabalan ko. Pero tayo doon, kahit mo na eh, pwede ka na mag-beach. Sa Lagit. Beach body. Lagi ko tayo bibili. Tsaka mag-high rocks ako, race sa March 1 sa Taiwan. Kamusta yung basketball? Basketball, yeah, yung paglalaro mo ng T-Bay. Oo, nandun pa rin naman yun. And siyempre, passion natin yun. Kumbaga, away from my work, away from the stress. Every time I play basketball, I feel like happiest. Super busy ka ba ngayon because di ba meron ka pa mga restaurant? Oo, yeah, tsaka magtatayo ako ng resort sa Siargao. Nagkakabalan ko. Pero tayo doon, kahit mo na eh, pwede ka na mag-beach. Sa Lagit. Beach body. Lagi ko tayo bibili. Tsaka mag-high rocks ako. According to David Licauco, aside from being an actor, ay itutuloy niya na rin yung kanyang sports at the same time, ngayong taon na 2026 kung saan matutuloy na po yung kanyang negosyo sa Siargao na magpapatayo po siya doon ng restaurant, ano? So, ganun ka busy ang isang David Licauco. Of course, syempre, dahil may negosyo siya doon, there are times na talagang may ispatan po natin si Mr. David Licauco sa Siargao dahil kailangan niya rin naman time to time na magpunta doon para po talagang makita yung kung paano tumatakbo yung kanyang negosyo. Kaya this year 2026, talagang mas magiging busy pa itong si Barbie at si David Licauco sa kani-kanila mga buhay right now. Kaya yung mga nagsasabi na si Miss Barbie Forteza daw ay ikakasal na, si Barbie Forteza daw ay engaged na, napaka-imposible. Dahil sobrang busy po ni Barbie, ganun din si David Licauco, napaka-busy tao. At hindi lang naman talaga siya bilang isang aktor, isa rin po siyang businessman na talagang yun talaga yung porte niya eh. Sa dami ng mga business niya dito sa Pilipinas, talagang masasabi mo na buhay na talaga kung sino man yung babaeng mapipili ni Mr. David Licauco in the future. Buhay na kahit hindi na mag-showbiz, no? So sino kayo tinutukoy ko? Kayo na po ang magsabi sa comment section. And that's it for today from Forteza. Abay, pinag-iingat, no, dito sa aspetong ito. Ano nga ba ang nakapaloob sa balita at ilan sa mga naging video nga dito, no, patungkol dito po sa nasabing sinabi ni Miss Rudy Baldwin. Panoorin po natin ito. Ito. Si Barbie Forteza. Okay. Maganda naman yung career. So good naman yung yung health. Maganda naman yung flow. Pero si Barbie kasi
in the future, mean to be siyang mag-asawa ng 2 beses. She will get married 2 times. Yes. She will get married 2 times. Not her mistake. Itong pangalawa kasi, sa pangalawang gito, yung unang married kasi niya is not a failure. Hindi ko na sabihin ko anong reason. Basta, sa pangalawang... Pati yung reason, nakakita niyo rin po. Ayoko na sabihin yung reason kasi ayoko siya mag-isip. So, sa pangalawang married niya, there is 3 manliligaw. Okay. So, basta lagi mo lang tandaan, Barbie, doon sa 3 yon, okay naman. Mahal naman siya itong 3 to. Pero mas mahal siya nito eh. Mayroong isang tao na manliligaw ka na mayroong kang pagkain na ayaw mo na kinakain niya. So, yun ang pipiliin mo kasi that is your soulmate. Yung taong kakain na pinakaayaw mong pagkain. Barang. Ito pakatandaan ninyo ha. Barang, alam mo na barang. Tandaan nyo ha. Kahit Nasa lunch break sila, tinitignan lahat to. Nasa lunch break. Hindi kasi lahat naman gusto niya pasado. Pero kung ako tatanungin niya, kung gusto mo ng isang lalaking mag-stay sa'yo minsan sa moody mong sitwasyon mood, piliin mo yung lalaki na kinakain yung pinakaayaw mo at ginagawa yung pinakaayaw mo kasi yung taong yun magmamahal sa ng totoo, mag-i-stay sa ng totoo, mag-provide ng kailangan mo at babaguhin niya na yung ayaw mo ay ayaw niya rin. Maging ayaw niya na rin. So, this guy will be under your control. Yun ang mahalaga, under control. Barbie. Muli na naman naging matunog ang pangalan ni Miss Barbie Forteza matapos nga po na siya po ay bigyan ng readings itong si Miss Rudy Baldwin. Sinabi nito na 2 times or 2 beses po nung mag-aasawa. Ito pong si Miss Barbie Forteza dahil sinasabi nga nito na talagang magkakaroon po siya ng failed relationship dahil po sa mga pangyayaring ito. So sinasabi po dito na si Miss Barbie ay parang sinasabi niya na yung unang magiging asawa daw ni Barbie ay hindi sila magiging okay at magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon para mag-asawa. Kung mapapansin po ninyo, si Rudy po kasi kapag po siya ay nagkakaroon ng readings po sa mga artista or kahit po sa mga ordinary, lagi niya sinasabi puro pangit, 'di ba? Parang napaka-negatibo ng kanyang mga readings. Kaya talagang hindi po talaga siya parang hindi ka magi-inspire kapag sa kanya ka nagtanong. So, ngayon dahil po dun sa mga kumalat na mga readings na yun, nag-post po ngayon si Miss Barbie Forteza na parang may sino-show up siya sa public na naka-wedding ring siya, ayan. So nakikita niyo sa screen, pinost niya po yan sa kanyang TikTok account na talagang ikinabahala ng marami, nakakala nila na engaged na. Tapos sinabayan pa ng repost nung ito pong mami ni Miss Barbie, pinost niya po sa kanyang IG yung screenshot kung saan sino-show up niya yung sing-sing. Iniisip tuloy ng ilan na engaged na. Maaring ito pong mga suot ni Barbie Forteza is a real diamond na mga mga accessories niya, ganun. So, sino-show up niya yan not because she's engaged, but sino-show up niya yan dahil gusto niyang iparating sa publiko na isa ito sa mga pinaghirapan niya, isa ito sa mga na-invest niya doon sa pagpapagod niya, pagpupuyat, at sa lahat ng mga proyektong ginawa niya nung taong 2025. Kasi kung mapapansin niyo, 'di ba, sunod-sunod yung mga projects niya, 'di ba? Pero kung ita-transpose natin yung mga sinabi ni Miss Rudy Baldwin dun po sa kanyang readings, sinasabi dito na kailangan si Miss Barbie is mas maging maingat siya, mas maging selective. Hindi basta-basta gagrab ng isang lalaki na hindi siya kayang panindigan, ganon. Mas maganda pa rin talaga na pumili siya ng tamang tao para sa buhay niya. Kasi lahat naman ng tao, lahat naman tayo ay nakakaranas ng failure. Lalo-lalo na pag mali yung choices natin. Yun po yung nais i-convey ng mensahe ni Rudy Baldwin dun po sa kanyang readings. Kasi ako, I personally, hindi po talaga ako sampalataya sa mga sa mga readings or sa mga hula. Kasi pag sinabing hula, ibig sabihin that's really a wild guess. And hindi po yan hindi po yan galing sa Diyos. Lahat po yan ay parang nagpapalito. Alam niyo po ba na ayaw ng Diyos na nagpapahula ang isang tao kasi that is satanic satanic things. Hindi po siya kalooban ng Diyos. Kaya kung ilalagay natin sa mas positive perspectives yung mga sinabi nun, Barbie should choose the best man for him. Hindi yung basta-basta man lang. Kasi alam natin deserve ni Miss Barbie Forteza na sumaya sa dami ng mga sacrifices sa ginawa niya, not only for their family but also for their love life sa kanyang pong buhay. Kaya naman na wini-wish natin na mapili niya na yung best guy for him.
So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.